Pulso! Mga kasama, si Mayor Kaimir Adan Nulaso, mga kasama ho natin mula sa Zamboanga City, Mayor. Mayor, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Manludas. Good afternoon. Good afternoon, Radyo Manludes. Magandang hapon po sa inyo. Oo. Mayor, ano po yung pinakahuling balita na inyo pong official na hawak po ninyo kaugnay dito sa panibagong sea tragedy, yung MV Tricia Christine, dyan po sa Basilan and Zamboanga City? Well, as of this moment po, tuloy pa rin yung natin, together with the Philippine Navy, SWAG, sila with the Philippine Coast Guard. Kanina nag-joint survey sila, joint meeting, and ang purpose nila is to dive today. So we will know by today kung anong status ng diving, kung may makikita sila kasi dangerous din kapag pumasok lang yung mga fragment natin doon sa loob, di ba? Kasi that is more than 70 meters ang lalim. So kailangan na planuhin ng mabuti, and aside na paplanuhin ng mabuti, then definitely they have to know the locations ng mga barko sa mga pintuan, sa mga entry and exit points, para at least kung magdadive sila, hanapin nila yung may remain po doon, mahanap po nila. Mayor, paglilinaw lamang po, hindi pa ho nakakapag-dive? I think umpisa na sila ngayon kasi alis na nila ng Zamboanga. Umpisa na sila mag-dive in a short while. Pero wala na akong punta kasi wala signal doon, mami. Opo. Hanggang kailan daw, Mayor, itong diving na gagawin ng Philippine Coast Guard? Sa madaling panahon, gusto nilang i-retrieve lahat and to investigate as well kasi may experts doon. So it depends upon the experts, ma'am, kung ano yung ano nila. Yung status, kung gaano katagal yung inspect nila. At least maganda yun para mas mapaliwanawagan na rin at yung investigasyon, hinayaan natin sa government, sa pamahalaan to go and investigate what really happened, what really went wrong. Okay. So far, yung kinatatakutan pong oil spill, hindi na ho ba lumala, Mayor? So far sa ngayon, hindi naman lumala yung oil spill. Kung mayroon man yung very, very minimal. Kasi hindi naman siya gumagamit ng heavy bunker. Light fuel ang ginagamit niya. So that will be evaporated in the atmosphere. But then, ayaw natin mangyari yun. Pero yung mga double bottom and ballast tank, may mga breather valve na automatically nagsha-shutdown if ever na may possible pressure na pumapasok sa tangke. Mayor, kayo po official yung mga list na dumarating sa inyong opisina. 18 pa rin po ang patay. Ilan po ang as of this moment ang missing? As of now, alam ko parang 19. 19 kanina yung pinaka-last. Pero may update na may parating pa po. Na ayaw ko rin magbigay ng statement kung wala pa tayong final talaga. Pero as of now, 19 or 20 na siya ngayon. Okay, sige po. Mayor, yung mga kababayan natin nagtatanong, no? Kasi nakikita namin yung situation, parang yung namumuno sa pagtulong sa mga kaanak ay Philippine Coast Guard at DSWD. Maraming salamat dahil gobyerno. May ginagawa ba yung pamunuan po ng barko? Meron po. Since first day, nandun po sila. Hindi lang sila naka-uniform kasi natatakot sila. Kasi ang dami yung mga threats na po nangyari. Sa kasalukuyan, kita ko nga, lintik na mura, ang dami mura na tanggap po. Yung mga powers like PI, yung ganun, mumurahin ka na ganun. Sabi ko, ba't ka ako ganun? Nandito po tayo para ayusin ang dapat ayusin. Pero hindi niyo ako dapat murahin dito. Yung staff ng barko ay naandyan para asistihan po yung mga pamilya. Hindi naman po sila nagtago. Hindi po. Yung mga staff po, biktima rin kasi sila. So pinapahinga rin natin sila. Pinapakompensate din sila ng company. So between the local government, yung company rin, meron din silang inallocate na team to look after this matter. Okay. Mayor, at least galing sa inyo may team na binuo ang pamunuan yung may-ari ng vessel, ng barko, para tingnan itong yung pamilya ng mga pasahero. Yes, ma'am. Since first day po, very first thing in the morning, 6 o'clock nandun na yung team ng company na kinompose. Kaso nga lang po, hindi nakakalapit lahat yung iba kasi galit na galit yung mga pamilya, naiintindihan naman natin.
dinuduro-duro sa mukha. Siyempre, hindi naman kasalanan nila yun di ba? So alam ko yung sentiments ng ibang family at saka yung iba kasi yung mga lipores, yung hindi kasali doon, yung nakikisaw-saw ba? Tapos duduro-duruin yung tao, hindi maganda yun. Sabi ko. Ano po ang naibigay na po na tulong nila sa pamilya po, sa mga kamag-anakan? Basically, mama, nagbigay na rin naman sila ng mga cash assistance nila. Yun naman ang pwede ibigay po. Then, yung mga iba for repartition, yung mga gustong umuwi, may binigay rin sa kanila na cash assistance plus yung pamasahe pauwi nila. Yung mga iba, kasi ma'am, nagmamadaling umuwi. After the incident, kaya sabi ko, mga hindi nakapag-claim, better they come back and claim whatever they can, yung at least makatulong yung company sa kanila. Iba po ito But sa so far for ibinibig... the list, yes ma'am, iba to. Kasi sa local government nagbibigay ng 5,000 and sa national government nagbibigay po ng 5,000 from the office of the president, and yung vice president po may tulong din na ibinigay. And then po owner itself nagbibigay for yung mga nawala ng mga damit. I don't know if parang 10,000 ata binibigay nila. Ako nagbigay din ako ng personal po assistance na makatulong din ako. Tapos yung local government nagbigay pa kami ng mga ng mga one sack of rice per family para makatulong din. Okay. Ilan po talaga ang sakay ho ng barko? Kasi tinapos na nga po, sabi ho ng Philippine Coast Guard, accounted na. Pero may mga ilang kaanak pa. Mayor, kayo alam nyo kasi ang kalagayan dyan eh. May mga biglang lumutang. Yung kaanak ko nandito, sakay siya. Sabi itong sinakyan niya, hindi na ho namin siya makita. Ba't wala siya sa ganito ganon? Ilan ba talagang sakay, Mayor? Yung sakay ma'am is sa 340 plus yung ma'am actual. Pero yung bumili ng ticket 350. So ewan natin kung saan yung ano nangyari. Hindi ko rin alam ma'am kasi alam mo naman ngayon yung situation is no longer like before. Dati kapag overload yung barko, napapalayag. Ngayon hindi ma'am, kahit sumobra lang ng 2-3, hindi talaga papalisin ng Coast Guard, pinapababa talaga. Kasi yung Coast Guard mismo, ayaw din nila na mablame sila. So definitely, I don't know, I cannot answer to that. Yung mga ibang may family, I don't know how they were able to come in. Kung meron man, no? But each and everyone, sabi ko nga, kung sino na andun, paano sila nakapasok, that is very questionable in between the crew of the vessel and the port authority. Kasi dapat sa port authority, hindi ka makapasok walang ticket eh. Diba? Okay. Opo. Mayor, yung mga sa pagtatanong ho, ano po ang pinakasanhi talaga nitong paglubog ng barko? Well, definitely, if you ask me, being a former seafarer, ma'am, I'm a master mariner, kapitan ako ng barko. Opo. 18 years din ako nagbarko overseas. Sa nakikita ko, ma'am, it's either by, stability, damage stability because of cargo, shifting of cargo. So, nagkaroon ng improper balance of yung equilibrium niya, naging unstable yung barko. So, naging tender siya. So, nung tumagilid siya, hindi huminto yung barko, tuloy-tuloy pa rin yung takbo. On my part, din, I'm not blaming the captain judgment, no? But on my part, nung tumagilid sana ako, I have to stop and look after the situation muna. Bakit tumatagilid yung barko ko? So, I can found, kasi kung itatagbo mo, wala rin mangyayari yun eh. Madidisgrasya ka pa rin, di ba? Ayun sana, tumagilid yung proa, tumabingi, takbo ng takbo, nagkaroon ng water ingress. Papasok talaga yung tubig na malakas. Pero kung hinintuan yun, siguro, they will have more time na pwedeng pag-prepare yung mga tao. Sinabi ng tao, within 5 minutes, lumubuka agad yung barko, kaya nagulat ako, ba't ang bilis, sabi ko. Pwede ko bang sabihin, Mayor, i-correct mo po ako luma na ang barko? Patanda na, sira? It's not about na luma yung barko because every vessel, kahit luma, kahit overseas luma na rin mga barko eh. Pero that is certified. Seaworthy yung barko.
Okay. Si Muerte naman, nakakatagbo siya to the mere fact, bagong dry dock, inspect naman ng marina, hindi naman coastal na lumubog siya dahil luma siya. Ang coast ng barko rin na lumubog siya dahil sa cargo niya, there's a stability. And that stability, you cannot control. Kasi kapag nasira yung stability ng barko, ibig sabihin, nag-ship yung cargo either ways, wala talaga. Either magli-listing ka o lulubog ka. Yun ang tendency. Okay, i-correct mo rin po ako, Mayor, mabigat, sobra. Yes, hindi naman yung bigat, nandun mabigat yung karga, Oh. yung cargo, kaya ng barko. Kasi kung mabigat yung barko, yung cargo niya, hindi kakayanin ng barko, dapat nag-overdraft siya. Okay. Ibig sabihin, dapat nung pag-alis niya, malamang lubog na lubog yung barko. Hindi naman siya lubog eh. May pre-buoyancy pa siya. So, At human saka yung error? tinsel, I can say partly is human error talaga, ma'am. Kasi dapat yan, kung tumatagbo ang barko, dapat ini-inspeksyonan mo yan every hour. Kung ang lashing mo ba, lumuwag o hindi. Okay. Kasi ako naging kapitan din ako Opo, sa Inter opo. Island. Nung ako naging kapitan, napakahigpit ko. Every hour pinapa-inspect ko yung lashing kasi gusto ko mahigpit kasi alam ko nandun yung buhay ng barko. Kapag lumuwag yan at nagkaroon ng movement yung cargo, definitely ang possibility is matutumba yung barko. Lalo na kapag malaki masyado yung barko mo, mahirap talaga with lots of cargo. So Opo. definitely yung lashing material, you have to check that hourly. Okay, oo. Mayor, at least nandyan na ho kayo para ma-explain. Yung pamilya niyo po ay part owner ng barkong ito? I will not deny that. My wife is part owner of Allison Shipping Lines, pero hindi po ako. Ako, previously I'm a worker of the company. Nagtrabaho ako, kapitan ako dyan. Then after ko naging kapitan, naging superintendent ako. Then after that, I became the operations manager. Even during my time working with the company, napakahigpit ko. I see to it that nobody will surpass safety. Hindi. Kaya nga, dati kinakantsawan ako dyan. Grabe naman, sobrang higpit nito. Paano pa makakatakbo yung barko nito? Kasi I see to it that everything is okay. Walang problema. And everything is standardized. Pero Mayor, ito sasabihin dyan, baka napagbigyan yung barko na maglayag kahit mayroong mga ilang problema kasi asawa nyo yung part owner. Hindi naman, ma'am. Bakit naman mapagbigyan? I am not in control of Coast Guard. I'm not in control of Marina. Each and every unfair naman yung sabihin na ganun sa akin. Opo. I will not accept that. Kasi how will I never even visited Marina office and even call Coast Guard to ask for favor. I never do that, ma'am. I'm a very fair person. Opo. If you know, ma'am, ako yung congressman. Sumulong ng bill ng death penalty kasi ayaw ko sa makurakot. Ayaw ko ng ganun. Ako po yun. Ako yung congressman na hindi binigyan ng pondo. Ako I'm very straightforward. Ayaw ko ng ganun. Opo. Kumusta po yun yung may bahay, Mayor, after po ng tragedy na ito? Siyempre, ma'am, malungkot siya. Kasi, ma'am, kakalibing lang ng nanay niya. Oo. And then, nangyari itong situation that we never expect to happen. Malungkot. Siyempre, I have to comfort my wife. Hindi pwede rin ganun lang, di ba? Opo. At the same time, I'm looking after the situation of the city. Hindi ko rin pabayaan yung moral obligations to the city. I'm a city mayor. I cannot leave Zamboanga. So that's po to eh. Opo. Okay, ano po ang inyong mensahe, Mayor, sa ating mga kababayan? Ano po sa inyong mga kababayan din sa trahedyang ito? Sa aking, ma'am, let it be, iwanan let the investigation proceed by the Philippine Coast Guard or Marina or even anyone internationally who wants to go and investigate. So we will know what's the real scenario, ano talagang nangyari. Because we cannot decide na ito may kasalanan to, ito may kasalanan to. Hindi po pwede. How could
let people justify for themselves, di ba? So let us investigate. Pag may nag-investigate, yung mga experts, no, kung ano talaga naging problema. Mayor, maraming salamat sa oras po. Mabuhay po kayo. Magandang hapon, sir. Thank you. Walang problema, ma'am. God Salamat bless you. po. Thank you Salamat. so much. God bless.